Hi guys! So, this is my hair now. Tapos magpapagupit ako kay daddy ng layered kasi dry na yung dulo. Papakita ko lang yung buhok ko na before kasi pag mas mangit after. Papagupit ako kay daddy. So, this is the before. Babasain ko lang yung buhok ko. Tapos, pagupit ako. Good luck to me! This is my hair before. Yan. Kasi sobrang na siyang dry. Ayan o. Sobrang. Yan kasi nga, ako lang ang nagkukulay dito sa Australia kasi ang mahal ng pa-haircut sa kanila, ang mahal ng pa-color. One time ako nagpagawa sa salon, tapos parang hindi ko nagustuhan. Kaya, nag-DIY na lang ako box dye ng hair. Tapos, dinarken ko siya para hindi mahirap i-maintain. So, this is my hair before. So, mamaya pakita ko sa inyo kung ano itsura. Hi guys! So, nandito ako kay nandito ako sa Ato Salon. So, ito na ang kanyang paghihiganti. Uy, daddy, ayusin mo ha, maayos ang pagkakagupit ko sa buhok mo. So, ang aking pong gupit ay butterfly cut. So, good luck naman sa amin. Yeah. Hindi pa rin nakakatakot magpagupitan sa babae ka na tapos magugupit sa'yo ng lalaki ng tattoo. So, nag-start kami ng 4 o'clock. Ito ba? 4 o'clock yan, 4 o'clock. So, matatapos po kami mga 8. Wala akong white hair. Marami ng white hair. Hello? Natanda na ako. Oh no! Dali, tuloy pa tayo bukas. Excuse me. So, ano nga? Hindi ko alam, hindi ko na makita eh. Paganoin mo kaya ako sa kamatiin. Sure ka? Okay. Bakit ang bangs ko? Nakiksi. Kasi dati ikaw na lang nagupit ba? Nasa kalawal ako din sa akin. kapag ginagamit niyo yung pang ano, pang, itong tawag sa lanto, o pang ganyan. Ano ba yung natatanggal sa inyo? Na daddy? Ano naman sinagad mo sa bato ko? What? Parang pag kasi kayo, parang luwag yung palagay sa leg. Parang ako parang naman akong nasasakal naman ako. May asawa ka na. May hairstylist ka pa. Good luck to me. A few moments later. Stress ka tuloy kung paano mo itatali gawa ng ano, bangs ano. Paikot-ikutin mo lang tapos ikot lang. Para ka ba nagpapaikot ng damit pag nagpipigat? Ganun. Oo, ganun ng ano. Paikot mo lang ng paikot. Eh, ganun talaga. Kaya mo isama sa paikot yan. Ikot-ikot. Tapos saka mo ipulupot pag ano. Huwag mo kahigpitan naman para ka namang naghihigpit ng tornilyo yun eh. Ay, alam mo yung nasisingkit na yung mata ko na. Nasisingkit na yung mata ko kasi sobrang higpit eh. Oo. Batak naman yung anit ko. Hindi parang bagay sa'yo, ano? Parang nipi eh. Paano? Baka mabukol yan, ha? Okay. Man down. Dati okay lang sa'yo na ako yung nagbablog? Ha? Support mo naman. Pag dumami na yung aking mga subscriber, okay lang sa'yo? Hindi nga, malay mo. Di ba ako yung ano, maboka? So pag dumami yung subscriber ko, magkakaroon ako ng passive income. Daddy. Tapos ano? Para magkaroon tayo ng content. Ang gagawin kong niche ay family travel. Okay, parang may sumasamang buhok. Yun pala ay nasa hati. No? Kailangan maayos yung hati, pantay yung hati. Kasi na daddy yung pagka-dry ng buhok ko. Parang na talaga siya naging ano. Buti nga hindi pa nanipis yung buhok eh. Manipis na ba? Manipis na? Hindi ko naman kasi Makapal yun. Makapal ang buhok ko. Okay. So, kanina sa gamit natin ng Action 5 Pro, after 14 minutes, namatay siya kasi. Sabi niya, overheat na daw. So, ngayon 6 minutes, hindi pa siya namamatay. Dati parang ang bilis lang ng battery ng ganito. Kaya siguro dapat talaga 3 yung battery. Kasi kanina, parang morning lang, nag-breakfast lang kami. Ay, sa bagay, naglinis pa kasi ako ng bahay. Tapos, ay. Yan ang ikakabagsak mo dati sa hairdressing. Kasi sobrang higpit naman ng, ano? ang hirap kaya dulas ng buhok mo ha. Ako medyo maganda ang problema. Ay, dulas eh. Parang ka nagpapaigting ng bolt ba? Saka makakano mo kami ba? Parang ano, bagay. Para hindi siya matanggal. Sabagay, mas maganda kasi no kung yung clipper, no? Ano kasi yun, parang clamp. Pag hindi nagkaigi yung gumit mo. Bukas po nasa salon na kami nagbablog. Alam mo yun? Nagpaparetouch ng gumit. Alam mo, meron bang sukulay dyan na kulay red? Yung malaki yung ngipin. Ayaw mo yun? Okay ba? Parang talaga kumain ka sa itong madulas eh. Ba't may pa-oil ka pa na nalaman? Eh kasi nga hindi ko na masukulay yung buhok ko. Ang hirap tuloy. Alam mo yung parang magtrabaho ng madulas sa ano? Isipin mo na lang yun eh, ano, may langis. Langis-langis. Nakakairita. Sabagay, alam mo, hindi naman kailangan perfect yung ano kasi layer naman yan. Kahit mali yung tabas mo, di halata. So mamaya na lang po ulit guys. Gugupitan na ako. So nakaka 7 minutes na siya. Ay hindi, magte 10 minutes na. Nandito pa rin kami sa paghahati. See you later. Hi guys! So ito na ang update sa aking haircut. So nakaligo na ako, nabanlawan ko na rin yung hair ko, and ito ang kinalabasan ng haircut sa akin ni Daddy. So comment down below kung nagustuhan niyo yung gupit sa akin ng asawa ko. Sa mga nagtatanong bakit marunong yung asawa ko, kasi before niya ako gupitan, may pinanood siya sa YouTube na tutorial
Tapos yun, parang piniplay-play niya lang yun. Tapos ginawa niya sa akin yung gupit. Ang laki ng binawas niya kasi niya medyo marami na yung dead ends nung hair ko. Tapos yung bangs ko masyadong maiksi. Kaya sabi niya parang ang hirap i-connect dun sa aduktong na layers. So yan, para ako nagpasalon. So dito sa Australia, kapag magpapagupit ka, $75. Tapos wala pang kasamang blow dry yun at saka shampoo. Gupit lang talaga siya. So yan, nakatipid ako. Kung gusto mo na may blow dry, additional $25 to $50. So that will cost you $100 to $125 sa haircut with blow dry. Pero ako, wala akong gastos. Pansit Canton lang. So, yan kanina, pinag-prepare ko lang si daddy ng Indomie na Pansit Canton. Tapos, ayun na. Tada! Sa mga nagtatanong, bakit naging ganito? So, disclaimer lang, ang buhok ko po kasi ay bagsak. Rebonded siya. So, kapag gugupitan siya ng mga layers like butterfly cut, ganon, hindi talaga siya susunod. Not unless i-blow dry mo or isa-set mo. So, for the blow dry, pinila niya ako ng blower. Pilipinas kasi ang blower ko yung malaki yung kailangan ko pa ng parang brush na bilog na pangduktong sa blower para. Pero ang binili niya is ito. So, parang na-vlog ko na ito before kung paano siya gamitin. This is Shark. So, ang maganda sa kanya, kaka 1 year na. 1 year na ba? Kailan ba kami dumating yun? 2024, 2025. So, parang more than a year na rin. Meron siyang options here. Level ng blower. Dun sa dulo, plancha siya. Ang ginawa ko, blower ko. Maganda kasi siya sa kanya. Hindi mo na kailangan ng brush na bilog para kunin yung buhok, tapos saka mo itatapat sa blower. So, yung ano naman niya is, nakadiretso na siya dun sa, So, yan lang. Blower ko lang siya. Mabilis lang kasi nga maiksi na yung buhok ko. So, hindi na siya nagbubuhol-buhol. In the color of my hair. So, nung dumating kasi ako dito, pa-treatment ako sa Pilipinas. Nagpa-color ako ng blonde, parang ganun. Tapos, Brazilian treatment, I think, parang ganun. Tapos, pagdating ko dito, after ilang months, nagpa-highlights naman ako. Tapos, nun, bleach nila yung hair ko. Tapos sobra na siyang na-dry. TikTok pa nga ako na blinak ko na siya. Nag-box dye ako ng black. Habang tumatagal, yan, naging ganyan na siya. Hindi tumalab yung black. Nag-black naman siya nung una, but eventually habang tumatagal, nagiging dark brown yung color niya, which is parang okay lang naman. So, alam naman natin yung difference ng presyo ng treatment talaga ng hair compared here in the Philippines. So, parang nakakapanghinayang talaga. So, kapag magbablond kayo or gusto nyo, you wanna go lighter, harap niyang i-maintain kasi kapag magpapa-treatment ka na ng roots, ang mahal ng bayad dito. So, you go darker para kahit tumutubo siya, ganyan, hindi masyadong halata. So, yun yung one thing na na-realize ko. So, ayun mga mamshi. So, pasensya na, oily ang face ng lola nyo kasi nandito lang naman ako sa bahay. By the way, hindi kami natuloy lumabas tonight. Pagdating ni daddy kasi kanina, ayun, kumain lang siya. Tapos sinalang ko na yung mga iba ko paglabahin. Tapos nagsabi siya na yung friend nga daw namin na makakasama namin tomorrow for the beach ay hindi magjo-join. Kami na lang family. So, depende pa yun sa mood ni daddy bukas. Ang dami kasi naming itinerary. First thing is magpapa-blood extraction kami kasi pa-check up kami. Tapos, binigyan kami ng request for blood test. This week namin gagawin weekend. Kasi may fasting siya, so hindi namin siya nagawa last time. Pati si Kali, may blood test din siya. Si Alex lang wala kasi nagpa-update lang kami ng immunization record niya. Tapos after namin ng blood extraction tomorrow, yun, nag-iisip na kami kung di kami sa beach or kasi may appointment pa ako, kailangan ko pang i-return yung DJI gimbal ko, mobile gimbal ko kasi hindi nag-charge. So, i-return ko pa sa JV Hi-Fi. Tapos mag-shopping pa kami ng groceries na pagkain namin next week. So, ayun, medyo madaming ka na, pero kaya yan bukas. So, yun lang muna mga mamshi. Mamaya, kasi 8 hours yung fasting. So, kung 8 a.m. kami magpapa-blood extraction, at least dapat kumain kami ng full meal ng 12 midnight. So, kain kami. Baka mag-midnight na kami. Prepare ako ng fries for the kids. Tapos gawa ko ng onion rings kay daddy para at least, yun na yung treat ko sa kanya for my haircut. So, yan lang mga mamshi. Bye!